everybody. Welcome to the clubhouse. I've got a big surprise for you. What is it? Disney Junior's Mickey Mouse Clubhouse Plus. I can't wait to see ya. Monday mornings on Disney Channel. I think I'm more of a land mammal. Brace for impact! Whoa. If we're going into that jungle, we need to suit up for the job. Whatever this island throws at us, we'll be prepared. We are so not prepared! Run! I am ready! I'm a bulldog! This is as fast as I can go! This summer, Dino Island is the greatest discovery in the world. I'm Rex. Why don't you let me show you around? Yeah! Welcome to my home sweet home. Whoa! It doesn't have a big screen TV or Wi-Fi. Ah, That's just my iCloud. He's always watching. This island has the biggest diamond mine in the world. Come here, beautiful. When in doubt, we blast it! That's a volcano! You're going to destroy the island! We need all the help we can get! witness a big screen event Stay cool, little doggies. of prehistoric proportions. We've got an island saved. Who's with us? What was that? It's my stomach. Those baby dinosaurs ate all my pup treats. Oh, come on! no dino's too big, no pup's too small. I can do this. Paw Patrol, the Dino Movie. No fair! I want a dinosaur BFF. Best friends forever. Oh, ow, 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 ow. Okay, stop, never mind. Ang mga tinututukang balita at istorya sa #1 newscast sa bansa. Hatid ng dekalibreng anchors at hosts ng GMA Integrated News. Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil. Kasama sina Iya, Kuya Kim, Martin, at ang buong puwersa ng GMA Integrated News. Team 24 Oras. Reporting for duty. Weeknight, 6:30 p.m. Tugma raw sa paunang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kumakalat online na dashcam video sa Cannon Road ayon sa National Bureau of Investigation. Balita hatid ni Bea Pinlac. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparada dyan.
Dito po banda, dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niyo? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Sabi po nung driver, wala po, nagpapakil lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, prubada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sasakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahin labi ni Cabral at dumating sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.